Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Gaton at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, tama talaga ang mga nasasakupan ko. Kung may nangyaring aksidente, hindi nakakailanganin ang Han Sanchen, papatayin sila ng kanilang mga nakatataas ng walang awa. Walang paraan, ito ay isang malaking krimen. Ang mga kahihinatnan ay lubhang seryoso. Tumatango, walang anumang pagtutol ang may-ari ng nayon. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, ang may-ari ng nayon ay tumanggo ng mariin, sige, hayaan ang mga tao mula sa Akademya ng Panitikan na kumilos kaagad, at kasabay nito, ayusin ang sitwasyong pang-emerhensya ng buong nayon sa pinakamataas na antas. Ang pinakamataas na antas ay nangangahulugan na ang buong sikat na tindahan ay papasok sa pinakamatinding estado. Sa estadong ito, mula sa mga elit ng iba't ibang departamento hanggang sa mga pinakaordinaryong tagapaglingkod na nagwawalis sa sahig, ganap na imposibleng makapasok sa kompletong katayuan sa labanan. Si Sansi ay sumusunod sa utos. Oo, kinuha ng commander ang utos at mabilis na umatras. Sana walang seryosong mangyari, nag-aalalang bulong ng may-ari ng nayon. Ang mga bagay ay medyo lampas sa kanyang imahinasyon at inaasahan, ngayon ito ay napakaseryoso sa pangkalahatan, bagamat ayaw niyang gawin iyon, wala siyang pagpipilian ngayon, kinailangan niyang isuko ang mga taon ng paghahanda at pansamantalang salakayin ang lahat ng sistema ng depensa ng Han Sanchen, isang agnas. Total, ngayong lumabas na ang ninuno, iba na ang kahulugan ng maraming bagay. Kung okay lang ang ninuno at tumulong sila, walang masabi, gayunpaman, kung ang ninuno ay nasugatan at hindi sila kumilos, kung gayon ang bagay na ito ay magiging lubhang mahirap. Siyempre iba naman kung kumilos siya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang iyong mga superiors ituloy ang pananagutan, mayroon kang lahat ng dahilan upang pabulaanan ito, nagpadala nga kami ng mga tao dahil umiiral na ito, at sa sandaling mailabas na ang utos, ito dapat ang pinakakagyat na estado, kaya dapat ito ang pangunahing panuntunan sa gitna. Gayunpaman, upang maipakita ang kanilang lakas, ang mga sikat na tindahan ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na sila ay napakalakas at hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang sitwasyon, kaya madalas nilang itago ang panuntunang ito at ihatid ito sa ganitong paraan. Ang pangkalahatang epekto ay talagang maganda. Dahil hindi ito opisyal, iniisip ng lahat na ito ay inilabas ni Zhuang Nai, at isinasa puso nila ang mga mapanganib na alalahaning ito. Gayunpaman, alam ito ng lahat at isinasa puso, dahil iyon ang sinabi sa kanila ng kanilang mga direktang nakatataas, kaya dapat ito ay tama at kailangang sundin. Ngayon, kapag bigla nilang narinig ang ganitong uri ng tunog ng drum, natural, ang kanilang unang reaksyon ay hindi sapat na mabilis, ngunit pagkatapos ay labis silang kinakabahan. Hindi ito opisyal na inihayag, ngunit ngayon ay bigla itong direktang ginagamit, basta medyo normal lang ang utak, maiintindihan na dapat may malaking nangyari sa village. Pagkatapos ay ang pakikipag-ugnayan kay Han Sanchen ay nasa kanilang nayon na ngayon, madaling maiisip ng isang taong matalino ang malaking bagay na maaaring mangyari. Sa oras na ito, sa itaas ng patlang ng trigo, ang itim na hangin ay muling inayos ang lahat ng mga depensa pagkatapos na magpadala ng mga tao ang espesyal na sugon na nakasuot ng puti. Hindi man lang siya nakahinga bago niya narinig ang urgent drum order. Anong nangyayari? Medyo nag-aalangan ang mga mata ni Heifeng, hindi niya alam kung anong malaking nangyari bigla. Mabilis na tumakbo ang isang subordinate sa oras na ito. Espesyal na sugo, may utos ang may-ari ng nayon para magtipon kaagad ang lahat ng mga kapatid. Magtipon. Nang marinig ang utos na ito, ang itim na hangin ay halatang natigilan saglit. Sa wakas ay nagawa niyang ipamahagi ang bilang ng mga tao ng pantay-pantay hanggat maaari,
at karaniwang tiniyak ang normal na operasyon at paggamit ng buong depensibong pormasayon. Alam mo, ito ay natupad sa espesyal na envoy in white pagkaladkad ng ilang mga elites palayo. Sa madaling salita, ito ay isang malaking tagumpay, bago pa man siya magkaroon ng oras na i-claim ang credit. Mahal ko, hinayaan lang siya ng mga nakatataas na madisband. Bagay na ito, talagang nalilito ang lahat kung ilalagay mo ito. Ano ba talaga ang nangyari? Although the special envoy in white took away some of our manpower, I have just calculated many times to get the current defense structure, which basically guarantees that there will be no problems with the overall defense array. This is again why we suddenly gathered together. Talagang balisa at ayaw ni Heifeng. Ang Han Sanchen ay nanggugulo sa dagat ng dugo, at maging ang ninuno ay napilitang kumilos. Ang may-ari ng nayon ay nag-aalala na kung may mangyari sa ninuno sa panahon ng pakikipaglaban kay Han Sanchen, kung gayon ang buong pangalan ay masisira, lahat ng mga tindahan ay mapaparusahan ng kulog. Ang mga salita ng ninuno ay direktang nagpabalik kay Heifeng sa realidad, at tulad ng isang palanggana ng malamig na tubig, direktang pinawi nito ang galit sa kanyang puso. Ang ninuno ay lumitaw sa dagat ng dugo. Tanong ng itim na hangin. Bagamat siya ang espesyal na sugol ng Akademya ng Sining at ang kanyang posisyon ay halos mas mababa kaysa sa may-ari ng nayon at higit sa 10,000 tao, sa katunayan, narinig lamang niya ang tungkol sa alamat ng kanyang ninuno. Oo, ang buong Blood Sea ay kasalukuyang nagkakagulo. Nais ng may-ari ng nayon na magpadala kakaagad ng sapat na mga masters mula sa underground gate papunta sa Blood Sea upang suportahan ang ninuno sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang balita, agad na tinanggap ni Heifeng ang utos, oo. Bagamat nakakalungkot na itapon ang kasalukuyang depensa para sa lakayin ang Han Sanchen, ngunit kung ikukumpara sa pagkakataong tumulong sa ninuno, hindi pa rin ito nakakaawa. Kung tutusin, kung matutulungan mo ang ninuno, ito ay magiging isang top-notch feat, mas mabuti kaysa sa paghuli ng Han Sanchen dito. Bukod dito, maaari din akong magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa maalamat na figurang ito, at that time, paano kung masaya ang ninuno at I-promote ako? O, ang ninuno ay direktang nagturo sa kanya ng ilang mahiwagang kasanayan, na mas mahusay kaysa dito. Sa makatuwid, ang pagiging makasarili ni Heifeng ay biglang naliwanagan. Sige, pumunta na lahat at sumama sa akin agad, ano man ang ginagawa nila o nasaan sila, kung hindi sila dumating sa eksena sa loob ng 1 minuto, gusto ko ang ulo nila. Oo, agad na bumaba ang nasasakupan upang ihatid ang mensahe, at si Heifeng ay naghihintay din na kinakabahan at tuwang-tuwa. Sa isang iglap lang, 10,000 kabayo at kabayo ang agad na tumalon mula sa lahat ng direksyon, at pagkatapos ay lumipat palapit sa Heifeng. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao mula sa Liberal Arts Academy ay mula sa Liberal Arts Academy, at sila ay lubos na sinanay, gaya ng inaasahan, maayos silang nakaayos sa harap ni Heifeng sa loob ng 1 minuto, bagamat hindi alam ng lahat kung bakit biglang lumipat dito ang isang grupo nila, dumating upang magtipon, ngunit ang kanilang likas na hilig na magsagawa ng mga utos ay nagtulak sa kanila na matiis ang mga pagdududa sa kanilang mga puso at tumayo ng masunurin. Lahat narito, itigil ang aking utos, lahat ng nasa una at ikalawang hakbang ng aming Liberal Arts Academy, mangyaring sumulong. Wow, humigit kumulang 10,000 tao ang sumulong. Ang mga taong ito ay halos lahat ng pinakamalakas na tao sa akademya. Sa mga karaniwang araw, kasama na ang pakikitungo sa Han Sanchen ngayon, sila ang nasa frontline, at ang kanilang mga komprehensibong kakayahan tulad ng combat effectiveness at execution ability ay natural na medyo malakas. Nananatili pa rin ang iba dito, ngunit kung gusto mo akong sundan sa isang bagong lugar, magkakaroon ka ng lakas na sumunod sa akin, sa makatuwid. Ang depensa sa bukid ng Trigo ay karaniwang babagsak, gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan na nating sumuko dito, utos ni Heifeng at tao. Ang iba sa inyo ay dapat manatili dito, kung lalabas sina Han Sanchen at Su Yingxia, ang iyong misyon ay hindi na kailangang makuha sila para sa akin, ngunit subukan ang lahat ng paraan upang pigilan sila at hintayin ang malaki. Alam mo ba ang tungkol sa pagbabalik ng mga reinforcement ng tropa? Oo. Ang natitirang bahagi ng unang koponan at ang pangalawang koponan, agad na umalis kasama ako sa gate sa ilalim ng lupa upang protektahan ang ninuno ng dugo, singilin.
Kasunod ng malakas na sigaw ni Heifeng, pinamunuan niya ang isang grupo ng mga tao at mabilis na sumugod sa pintuan sa ilalim ng lupa, halos kasabay nito ay marami rin ang sumugod doon sa sikat na tindahan. Siksikan, halos tulad ng isang ilog, ang isang malaking bilang ng mga tao ay nagtipon ng baliw sa harap ng pintuan sa ilalim ng lupa, pero kahit ganon, hindi naging magulo. Sa gitna ng karamihan, isang pasilyo ang naiwan ng maaga, upang kapag ang mga tao mula sa kolehiyo ng liberal arts ay sumugod, halos hindi sila makatagpo ng anumang mga hadlang. Boom! Dahan-daang bumukas muli ang pinto sa ilalim ng lupa kasabay ng malakas na kalabog. Sinamantala ang pagbukas ng pinto, isinagawa ni Heifeng ang kanyang huling pagpapakilos. Kayong lahat ang pinakamalakas na tao sa aming akademya, at isa ka rin sa mga pirma ng aking sikat na tindahan, sa mga araw ng linggo, alam mo rin na ang mga benepisyo at paggamot na natatanggap mo ay halos palaging ang pinakamahusay sa tindahan. Okay lang yan, kasi yun ang dapat na meron ka. But at the same time, you should also understand the truth. Raising a army for 8,000 days can be used for a moment. Right now, it is this moment. I know that many of you must be very strange. Why do you want to stay in the wheat field while you are doing a good job? Pull you here urgently. I already mentioned it before we set off. Now, I'll tell you more clearly. Ang ninuno ng Blood Sea ay malamang na snipe ni Han Sanchen sa Blood Sea. Ang layunin at misyon natin ay sumugod agad para sumuporta. Ito ay nangangahulugan na lahat ng mga kapatid na naruroon ay sasamahan ako sa dagat ng dugo saglit. Alam mo rin na lahat ng papasok sa dagat ng dugo ay tatawag ng kaukulang porma sayon na mga halimaw. Kung hindi tayo pinalad na ipatawag ang mga malalakas, wala silang magagawa kundi ang mamatay sa loob. Para sa mga mahihina, kailangan nating subukan ang lahat upang patayin sila at makapasok sa dagat ng dugo sa lalong madaling panahon upang matulungan ang ating mga ninuno. Narinig mo ba lahat ng malinaw? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng nasa akademya ng panitikan na nalilito pa rin ngayon ay naunawaan na ang nangyari. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit pansamantalang binago ang kanilang misyon, bagamat nakaramdam ako ng kaunting awa sa aking puso, kapag pinag-isipan ko ito ng mabuti, ito ay talagang katulad ng reaksyon ni Heifeng. Alam ng lahat na ang direktang mailigtas ang ninuno ay tiyak na pinakamagandang pagkakataon para sa lahat na makapag-ambag. Bakit ang galing ng Jiniwei? Hindi ba dahil sumusunod sila sa emperador? Sa makatuwid, sa panahon ng pagdiriwang ng militar, ang antas ng Jiniwei ay malinaw na napakataas. Kung hindi mo binibilang ang isa, kailangan mong magbilang ng dalawa. Makinig ka ng mabuti. Paprotektahan natin ang ating mga ninuno hanggang kamatayan. Very good, bukas na ang pinto sa ilalim ng lupa, you can charge in with me. Oo, lumingon si Heifeng, tumingin sa kalahating bukas na pinto sa ilalim ng lupa, at iwinagayway ang kanyang mahabang espada, patayin. Patayin. Sa likod ng malalakas na sigaw ng pagpatay, halos 10,000 elite na tropa ang opisyal na direktang umahan sa dagat ng dugo sa ilalim ng pamumuno ng itim na hangin. Ang mga tao mula sa unang pangkat ng inspeksyon ay papasok kasama ang mga tao mula sa Akademya ng Panitikan upang tumulong sa anumang mga espesyal na sitwasyon na may kaugnayan sa dagat ng dugo. Bukod pa rito, maaari rin silang maging matulungin sa mga pangangailangan ng mga ninuno anumang oras, nagmamadali ding sabi ng pinuno ng Blood Sea Inspection Department. Isang detection team na may 20 tao ang sumunod kay Wen Yuan at pumasok sa underground door. Sa wakas, may daan-daang mga kuli. Sila ang mananagot para sa mga resulta, transportasyon, mga gawain at iba pang mga bagay. Pagkapasok nila, bumukas ulit yung underground door. Makinig ang lahat sa aking utos, kunin ang pinto sa ilalim ng lupa bilang sentro, at agad akong ilagay sa standby sa isang estado ng digmaan. Oo, halos 100,000 katao ang sabay-sabay na uminom. Sa kanila, syempre may mga talento mula sa Liberal Arts Academy, mga ordinaryong elite, at maging mga katulong na may mga wallis at spatula. Ang buong villa sa Celebrity Store ngayon ay nagbabahagi ng parehong galit at lubos na nagkakaisa. Wow! Daan-daang libong tao din ang sabay-sabay na gumalaw at bumuo ng porma sayon. Kailangan kong aminin na ang momentum ay medyo malakas sa sandaling ito. Dagandong. At sa dagat ng dugo,
Ang labanan sa pagitan ng dalawang itim na anino ay ganap na pumasok sa isang puting mainit na estado, pabalik-balik ang laban ng magkabilang panig, at tila walang dahado. Ang pagsabog na dulot ng dalawang malalakas na lalaki ay nagpasabog din sa mga lalaki at kabayong nananatili sa tabi ng Blood Sea, palayo ng palayo, at sa huli ay umabot pa sa layo na halos 100 metro mula sa Blood Sea. Patayin. Itim na hangin, na may halos 10,000 elite, ay sumugod sa napakalakas na paraan. Sa pagdating ng mga lalaki at kabayo mula sa Akademya ng Sining, sinundan sila ng piling grupo at dahan-daang lumapit muli sa Blood Sea. Napatingin si Heifeng sa dalawang itim na anino sa kanyang harapan at ang malaking pagsabog na dulot ng mga itim na anino. He opened his eyes wide and freeze in place for a moment. This Yun na lang. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!